Isang simpleng ama ang pinagkaitan ng hustisya. Pero hindi alam ng mga kriminal na ang taong pinili nilang galitin ay handang pumatay para sa pamilya. Ito ang kwento ng isang ordinaryong tao na naging kinakatakutang bangungot ng mga kriminal. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Death Sentence. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa mag-asawang sina Nick at Helen na namumuhay ng masaya kasama ang kanilang dalawang anak. Ang panganay na si Brendan ay mahilig maglaro ng hockey habang ang bunso na si Lucas ay mas emosyonal at mahilig sa sining. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang gumagaling si Brendan sa hockey. Inawardan pa siya bilang pinakamahusay na manlalaro ng hockey sa kanilang high school team, kaya labis siyang ipinagmamalaki ng kanyang pamilya. Ang kanilang ama na si Nick Ham ay isang negosyante na nakatira sa North Carolina. Masaya ang buhay ng kanilang pamilya. May mga pagkakataon na nag-aaway at nagbibiruan sina Lucas at Brendan. Ngunit normal lamang ito at sa kabila ng lahat, mahal na mahal nila ang isa't isa. Samantala, si Brendan ay isa ng professional na ice hockey player na naglalaro sa NHL. May laro siya ng gabing iyon, kaya hinatid siya ni Nick papunta sa lugar. Sa bawat puntos na nagagawa ni Brendan ay labis naman ang saya ni Nick. Pagkatapos ng laro, sa kanilang pag-uwi, sinabi ni Brendan ang plano niyang lumipat sa Canada upang mas lalo pang paunlarin ang kanyang karir sa hockey. Lubos naman ang suporta at pagsang-ayon ni Nick. Nagtitiwala siya sa kakayahan at determinasyon ng kanyang anak. Habang dumaraan sila sa isang kilalang delikadong lugar, may dalawang sasakyan na biglang nagunahan at mabilis na lumapit sa kanila, na labis na nagbigay ng takot sa mag-ama. Sa mga sandaling iyon, paubos na ang gasolina ng kanilang sasakyan, kaya huminto sila sa isang gasolinahan. Nagtungo naman si Brendan sa shop para bumili ng inumin, habang si Nick ay nagkaroon naman ng pagkakataon na tawagan ng kanyang asawa upang ibalita ang mga plano ni Brendan para sa kanyang karera. Ilang sandali pa, dumating ang mga gangster na sakay ng kanilang kotse upang pagnakawan ang tindahan. Pagpasok nila, agad nilang binaril at pinatay ang may-ari. May simpleng patakaran ang mga kriminal sa bawat bagong miyembro ng grupo. Ito ay kailangan nilang pumatay ng isang random na tao para makasali sa gang. Sa kasamaang palad, si Brendan ang napiling biktima. Ang bagong miyembro ng gang ay nag-aalangan at takot na takot. Ngunit sa utos ng leader ay ginilitan niya ang lalamunan ni Brendan gamit ang patalim. Sa labas, nakita ni Nick ang pangyayari na labis na nagdulot sa kanya ng matinding trauma. Dahil sa galit, walang pagdadalawang isip na sumugod si Nick. Determinadong pagbayarin sila. Sinugod niya ang umatake habang tumatakas ang ibang miyembro ng gang. Sa gitna ng kaguluhan, walang kaalam-alam ang lalaki na sadyang iniwan siya ng gang bilang pain. Isang sakripisyong ginawa upang subukin ang isang taong katulad niya. Nahablot ni Nick ang hood ng sospek at aksidenteng natanggal ang maskara nito. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw, malinaw niyang nakita ang mukha ng lalaki. Ito ay si Joe Darley. Tumatak sa isip niya ang mukhang iyon, isang alaala na hinding-hindi niya malilimutan. Ilang sandali pa, nakatakas naman ang binata, ngunit nasagasaan ito ng isang kotse. Dali-dali namang tumakbo si Nick sa kanyang anak at isinugod ito sa ospital. Dumating ang buong pamilya, ngunit doon nila nalaman ang masakit na katotohanan na patay na si Brendan. Sa mga oras na iyon ay walang salita na makakapaglarawan ng kanilang nararamdaman. Kinabukasan, sa isang police lineup, in-identify ni Nick kung sino ang pumatay, isang 23 anyos na binata na nagngangalang Joe. Ang libing ay ginanap sa isang maulan at malungkot na araw, ngunit tila hindi pa rin agad nawawala ang kanilang matinding dalamhati. Nahihirapan ng mag-asawa na makatulog. Ang mga video at larawan ni Brendan ay paulit-ulit nilang pinapanood buong araw, at si Lucas ay umiiyak tuwing naaalala niya ang mga sandaling kasama pa niya si Brendan noong ito ay nabubuhay pa. Kinabukasan, dumalaw si Nick kay Detective Wallace at sa District Attorney. Nagalit si Nick nang sabihin ng attorney na posibleng makipag-areglo ang depensa para sa mas magaan na sentensya dahil kulang ang ebidensya upang ituloy ang kaso sa korte. Bukod pa rito, sira ang security camera sa gasolinahan kaya walang video footage.
Mas lalo pang nagalit si Nick nang malaman niya na pinatay si Brendan bilang entry fee para makasali si Joe sa isang walang kwentang gang. Sa sandaling iyon, ang matinding pagdadalamhati ni Nick ay napalitan ng ibang pakiramdam, isang matigas at hindi matitinag na desisyon. Isang pangako ang nabuo sa isip niya, tahimik ngunit determinado. Ang mga taong responsable rito ay pagdurusahan ang parehong sinapit ng kanyang anak. Dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte at punong-puno ng tensyon ang buong silid. Nang humarap ang judge kay Nick at tinanong kung makukumpirma ba niya ang pagkakakinanlan ng pumatay, huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso kay Joe, ngunit piniling magsinungaling. Sinabi niya na masyadong madilim ang gabing iyon at malabo ang kanyang paningin para makasiguro. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niya kung paano gumagana ang sistema dahil alam niya na ilang taon lang ang magiging sentensya ng isang taong tulad ni Joe at para kay Nick, hindi iyon hustisya. Para sa kanya, puprotektahan lamang ng kulungan ng kriminal at hindi niya matatanggap na matapos ang pagkamatay ng kanyang anak ay ligtas namang nakaupo ang salarin sa likod ng rehas. Kaya nagdesisyon siya ng isang simple ngunit nakakatakot. Papatayin niya si Joe at siya mismo ang hahawak ng hustisya sa sarili niyang mga kamay. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ng hukom na palalayain na si Joe dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa labas ng courthouse, naghihintay na ang kanyang gang, nagdiriwang na parang may malaking panalo silang nakamit. Tawanan sila ng tawanan at kinukutya pa ang sistema. Wala silang kaalam-alam na si Nick ay tahimik na nakatayo sa isang sulok. Pinagmamasdan sila ng mabuti at isa-isang inuukit sa isip niya ang kanilang mga mukha. Sinundan ni Nick ang kanilang mga sasakyan. Nakita niya na binigyan si Joe ng gantimpala, isang prostitute, at binigyan din siya ni Billy ng isang bugkos ng pera. Dahil sa pagkadismaya sa sistema ng batas, makikitang naghahanap ng sandata si Nick ng gabing iyon. Ipinagtapat niya rin sa kanyang pamilya na pinalaya ang batang pumatay dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nagkunwari naman siyang pupunta sa opisina para kumuha ng gamit, ngunit sa halip ay pinuntahan niya si Joe. Nang lumabas si Joe sa lugar upang magtapon ng basura, nagulat siya nang makita si Nick sa kanyang harapan. Sa sobrang galit, inatake siya ni Nick at nauwi sa labanan ang kanilang paghaharap. Sa gitna ng kaguluhan, nauwi ito sa aksidenteng pagsaksak kay Joe. Dito ay pinagmasdan ni Nick si Joe habang ito ay naliligo sa sarili niyang dugo. Agad namang umalis si Nick at pumunta sa malayong lugar at itinapon ng dugo ang kutsilyo. Pagbalik niya sa kanilang bahay, napansin ni Helen ang sugat sa kanyang kamay. Kaya nag-alala siya at nilagyan ito ng benda. Sa sandaling iyon, pareho silang napahagulgol. Magkahalong emosyon naman ang nararamdaman ni Nick dahil isa siyang biktima at sa kabilang banda ay isa na rin siyang killer. Sa ibang eksena, pinuntahan ni Billy si Bones, ang boss na pinaglilingkuran ng buong gang. Ibinigay ni Billy ang pera mula sa pagnanakaw sa gasolinahan, ngunit pinagalitan siya ni Bones dahil kulang ang bilang nito at pagkatapos ay pinalayas siya. Dito ay malalaman natin na ang lalaking kinatagpo niya ay walang iba kundi ang sarili niyang ama. Malamig at puno ng tensyon ang relasyon nilang mag-ama na nasira dahil sa magulong pamumuhay ni Billy at sa paraan ng pagwaldas niya ng pera. Pagkatapos, nagtungo si Billy sa kanilang hideout kung saan nagluluto ng droga ang kanyang mga tauhan at ito rin ang nagsisilbing pangunahing base ng kanilang gang. Doon, ibinalita sa kanya ni Buddy na patay na si Joe, na ikinagulat at labis niyang ikinagalit. Dito ay malalaman natin na si Joe pala ay kanyang nakababatang kapatid. Sa ibang eksena, dumating si Detective Wallace at pinaalam kay Nick na patay na ang pumatay sa kanyang anak. Napansin din niya ang benda sa kamay ni Nick at nagsimulang maghinala na maaaring may kinalaman ito sa paghihiganti. Sa kabilang banda, sa isang bar, makikitang nagiinuman ng mga miyembro ng gang bilang pag-alala kay Joe na itinuturing nila na parang isang mabuting sundalo. Bigla namang tumating si Billy at pinagalitan sila dahil sa kawalan ng respeto kay Joe. Maya-maya, pinag-usapan nila ang tungkol sa negosyo at naisip din nila na maaaring ang karibal na gang ang may pakana ng pagkamatay ni Joe. Hanggang sa may isang miyembro ang nagbunyag na nakita ng kanyang kapatid ang isang lalaking nakasut noong gabi na pinatay si Joe. Kinumpirma naman ng kapatid nito na iyon nga si Nick ang lalaking nakita niya gamit ang larawan sa dyaryo. Kinabukasan, pagkalabas sa trabaho, dumaan si Nick sa isang butika upang bumili ng bagong benda. Ngunit hindi niya alam na minamanmanan na pala ang kanyang bawat galaw.
Natuntun siya ni Billy at ng kanyang mga tauhan at agad silang kumilos upang patayin mismo sa gitna ng kalsada. Mabuti na lang at mabilis mag-isip si Nick at nagawa niyang makatakas sa tamang oras. Nang makita ito ni Billy at ng kanyang mga tauhan, nagsimula silang magpaputok sa gitna ng mataong kalsada na nagdulot ng matinding takot sa mga tao. Tumakbo si Nick papasok sa isang makipot na eskinita habang ang mga gangster ay sumunod mula sa iba't ibang direksyon. Sinamantala naman ni Billy ang bawat pagkakataon para paputukan si Nick, kaya napilitan si Nick na iwan ang kanyang suitcase upang mas mabilis siyang makatakas. Sumisigaw si Billy sa matinding galit habang si Nick ay pumasok sa isang gusali at ang mga miyembro naman ng gang ay pilit pa rin siyang hinahabol. Nakarating si Nick sa isang parking lot at sinadya niyang patunugin ang alarm ng mga sasakyan upang lituhin ang mga humahabol sa kanya. Samantala, inabutan siya ng isa sa mga gang at nauwi ang kanilang labanan sa loob ng isang sasakyan. Dahil sa kaguluhan ay nagawang umatras ng sasakyan patungo sa dulo ng parking. Ngunit bago pa man ito tuluyang bumagsak sa ibabang palapag ay nagawang makatakas ni Nick. Pagkatapos nito, nakatanggap si Nick ng tawag mula sa kanyang asawa at nalaman niyang nawawala si Lucas. Sa ibang lugar, tumating si Detective Wallace sa crime scene at nakita ang biktima na kabilang din sa gang ni Joe. Malinaw sa kanya na si Nick ang nasa likod ng mga nangyayari. Samantala, natagpuan ni Nick si Lucas sa lugar kung saan pinatay si Brendan. Labis na nagdaramdam si Lucas at sinabihan ng kanyang ama na palaging si Brendan na lang ang inaalala at tila hindi na pinapansin ang kanyang damdamin. Sinubukang magpaliwanag ni Nick at pinilit siyang umuwi dahil delikado ang lugar. Sa huli, inuwi niya si Lucas ng ligtas pabalik sa kanilang bahay. Pagdating, niyakap agad ni Helen ang anak at nagmakaawa na huwag na muling aalis ng bahay. Kinabukasan, dumating si Buddy sa opisina ni Nick para ibalik ang maleta na naiwan niya habang tumatakas. Bago umalis, binalaan pa niya si Nick at pagkatapos ay neskortan palabas ng mga gwardya. Pagbukas ni Nick ng maleta, nakita niya ang litrato ng kanyang pamilya. Pinapahiwatig ng larawan na plano ng gangster na patayin ng buong pamilya niya maliban sa kanya. Dahil sa matinding takot, agad na tinawagan ni Nick ang numero at doon direktang nakonekta siya kay Billy. Malinaw ang mensahe nito, isang buhay ang dapat kabayaran sa isa pang buhay. Nanginginig siya sa takot, kaya agad niyang tinawagan ng kanyang asawa upang kumustahin. Pagkatapos nun, mabilis siyang tumawag kay Detective Wallace upang humingi ng tulong. Pag-uwi niya, maingat niyang sinuyod ang bawat sulok ng bahay, tiniyak na walang nakatago o nagmamanman sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Detective Wallace at ipinaalala kay Nick na siya ang nagsimula ng paghihiganti na siyang naglagay sa kanyang sariling pamilya sa panganib. Hinimok siya ng detective na umamin na sa pagpatay dahil handa namang protektahan ng mga pulis ang kanyang pamilya, ngunit tumanggi pa rin si Nick. Pagsapit ng gabi, habang natutulog ang buong pamilya, nagising si Nick dahil sa tunog ng alarm ng sasakyan sa labas. Dito ay napansin niya na brutal na pinaslang ang dalawang pulis na naka-assign sa kanila. Sa isang iglap, nakapasok na sa loob ng bahay ang mga gangster. Nagawa naman ni Nick na lumaban at umiwas sa sunod-sunod na putok ng baril. Nagawa niya pang mapatay ang isa sa mga kalaban at mapinsala ang ilan sa kanila. Ngunit sa huli, wala ring silbi ang lahat ng iyon dahil tinarget ni Billy ang kanyang pamilya. At sa gabing iyon, gumuho ang mundo ni Nick. Walang awang pinaputukan ni Billy sina Helen, Lucas at Nick na agad naman nagdulot ng pagkamatay ng dalawa. Samantala, siya naman ay naiwan na sugatan at may tama ng bala sa tiyan. Kahit na kritikal ang kanyang kondisyon, nakaligtas siya. Ngunit halos tuluyan ng masira ang kanyang pag-iisip dahil sa gabing iyon ay nawala agad ang kanyang asawa at anak. Makalipas ang ilang araw, si Nick ay makikitang nasa ospital at nagpapagaling. Lubos niya namang sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Kinabukasan sa ospital, dumalaw si Detective Wallace. Sa halip na akuin ng pagkukulang sa pagprotekta sa pamilya ni Nick, sinisi pa niya ito at sinabing siya ang nagsimula ng digmaan laban sa gang.
Nang malaman ni Nick na buhay pa ang kanyang bunsong anak, agad siyang bumangon mula sa kama at pinuntahan ito. Natagpuan niya ang kanyang minamahal na anak na nasa comatose condition at kahit na ang mga doktor ay hindi sigurado kung magigising pa ito. Lumapit si Nick, nanginginig at sugatan. Pilit na inaabot ang natitirang bahagi ng kanyang pamilya, ang huling pag-asa niya. Humingi siya ng tawad kay Lucas at sinasabi na hindi siya naging mabuting ama. Habang nakatayo si Nick sa tabi niya, binalot siya ng matinding guilt. Hindi lang dahil sa nangyari, kundi dahil sa distansya na ginawa niya sa loob ng maraming taon. Napagtanto niya na masyado siyang naging focus kay Brendan at sa hilig nitong sports na hindi niya nagawang bumuo ng kaparehong koneksyon kay Lucas. Pagkatapos makita ang kanyang anak, nagdesisyon si Nick. Umalis siya ng ospital na may iisang layunin, ipagiganti ang kanyang asawa at mga anak dahil wala nang mawawala pa sa kanya. Ilang sandali pa, nagulat ang detective nang mapansing nakatakas si Nick sa pamamagitan ng bintana. Dumating naman si Nick sa kanilang bahay na ngayon ay isa ng crime scene. Kinabukasan, pumunta siya ng bangko upang i-withdraw ang lahat ng kanyang account deposit dahil wala na rin namang natitira sa kanyang pamilya. Pagkatapos, natuntun niya ang hideout ng gang sa tulong ng isang katrabaho. Pumunta siya sa isang cafe at tinanong ang bartender tungkol sa gang. Sabay ipinakita ang malaking halaga ng pera bilang kapalit ng impormasyon. Ngunit hindi siya pinansin at nilait pa siya ng bartender. Dahil sa matinding galit, binugbog ni Nick ang bartender pati na rin ang isang lalaki na nagtangkang pumagitna. Sa huli, nakuha niya ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Billy at ang address ni Bones para sa pagkuha ng mga armas. Samantala, tumating siya sa lugar ni Bones. Wala naman silang ideya sa pagkakakilanlan ng bawat isa. Bit-bit ang bag na puno ng pera, tinanggap siya ni Bones ng walang pagdududa. Pagkatapos, ipinakita sa kanya ang iba't ibang klase ng mga armas at pinili niya ang isang shotgun at 2 pistol. Dahil mas malaki ang ibinayad niya kaysa sa hiningi, binigyan pa siya ng dagdag na gamit at bala. Ngunit sa sandaling papalabas na siya, ay nagkaroon bigla ng tensyon na pagtanto ni Bones kung sino si Nick, ang lalaking responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Nakapagtataka naman na hindi nagalit ang kanyang reaksyon. Sa halip, hinayaan niya itong umalis. Para kay Bones, matagal nang wala ang kanyang mga anak at hindi na siya itinuturing na pamilya ng mga ito. Pag-uwi ni Nick, tinesting niya ang mga baril at paulit-ulit na inensayo ang paggamit ng mga ito para masanay. Pagkatapos, inahit niya ang kanyang ulo at tuluyang kinalbo. Nagtungo siya sa mga gamit ni Brendan at nakita ang jacket na suot nito noong araw na namatay siya. Isunot ito ni Nick at saka lumabas ng bahay. Kinagabihan, pumunta siya sa bahay ng isa sa mga tauhan ni Billy, isang lalaki na nagngangalang Hiko. Lasing na lasing si Hiko at halos hindi makapaniwala sa nakikita niya dahil akala ng lahat ay patay na si Nick. Walang pag-aalinlangan, inatake niya si Nick at inutusan ng lalaki na tawagan si Billy. Sa kabilang linya, agad na napagtanto ni Billy na buhay pa si Nick at ang mga putok ng baril ay lalo pang nagpatunay na patay na ang kanyang tauhan. Samantala, binisita ni Bones si Billy. Kahit malamig ang pakikitungo niya dito, ay mahal pa rin niya ang kanyang anak at sinubukan pa itong kumbinsihin na lisanin na ang lungsod. Ngunit si Billy ay puno ng galit. Sinagot niya ito sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang sariling ama. Sa kabilang banda, sinira ni Nick ang pasukan ng hideout at pinatay ang isa sa mga gangster bago pa ito makatakas. Pagkatapos, pumasok siya sa loob ng gusali. Pagkamat muntik na siyang mapatay ng ilang beses, isa-isa niyang nagawang papagsakin ang lahat ng miyembro ng gang hanggang si Billy na lamang ang natira. Sa puntong iyon, 2 na lang ang natitira niyang tauhan. Desperado nilang hinanap si Nick pero kahit mas marami sila, wala pa rin itong saysay. Samantala, nakarating naman si Nick sa isang silid na tila lumang simbahan. Ngunit sa sandaling pumasok siya, bigla siyang inambush mula sa magkabilang panig at paulit-ulit na binaril. Ang labanan ay nagdulot ng matinding pinsala sa lahat. Puno ng dugo ang paligid. Nawalan ng ilang daliri si Billy dahilan para hindi niya na maipagpatuloy ang laban. Si Nick naman ay malubhang nasugatan. Tinamaan pa ng bala na sumagi sa kanyang leeg. Sa isang sandali ay tila natapos na ang lahat. Buong akala ni Billy ay napatay niya na si Nick.
ngunit bigla itong bumulot ng nakatagong sandata at tinapos ang kanyang buhay. Pilit namang lumabas si Nick ng gusali na halos hindi na makatayo. Umuwi siya ng bahay na sugatan at duguan. Pagkatapos ay naupo sa sopa habang pinapanood ang mga lumang video ng kanyang pamilya at inaantay ang pag-aresto sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Detective Wallace. Sa gitna ng kanyang pighati, nakatanggap si Nick ng hindi inaasahang balita. Ang kanyang bunsong anak ay nagising na mula sa koma. Parang tumigil ang mundo ni Nick nang marinig ang balita. Sa gitna ng lahat ng dugo, sugat at pagkawala, may isang bagay na muling bumalik sa kanya na hindi niya inaasahan. Ito ay ang pag-asa. Ang moral lesson ng kwentong ito na ang hustisya ay mahirap makamit kapag bulok ang sistema. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.